Bakit ang mga milyonaryo tahimik sa kanilang money habits? Kasi alam nila ang yaman ginagawa, hindi pinagyayabang. At yung habit number 10 sa video natin, game changer na madalas di alam ng Pinoy. May kakilala nga ako, si Rico, OFW sa Kuwait. Lagi niyang gustong bumili ng bagong gadget o namamasyal. Pero sa huli, wala pa ring naiipon. Sabi ko sa kanya, Rico, hindi mo kailangan maging rich kid agad. Kailangan mo lang malaman ang mga sikreto ng mga milyonaryo. Kaya eto, 10 habits na pwede mong simulan ngayon at eto ang ginagawa ng mga milyonaryo at pwede mo ring gayahin. Money habit number 1, automatic savings. Unang-una, automatic savings. Madalas iniisip ng tao, kaya ko bang mag-ipon kung lagi akong napapasobra sa gastos? Huwag kang umasa sa self-control mo lang. Ito ang sikreto ng milyonaryo. Dito nila nilalagay ang kanilang hard-earned money para lumago habang tulog sila. MP2, 6 to 7% dividend per year. Safe dahil government-backed. Parang money machine na walang hassle. PERA, Personal Equity and Retirement Account. Tax-free retirement fund. Set and forget. Parang MP2 pero mas flexible at design para sa long-term savings. Automatic na mag-iipon para sa future mo. Emergency fund, 3 to 6 months ng living expenses para ready ka sa kahit anong sakuna. Si Rico, OFW sa Kuwait, nag-set ng 5,000 pesos per month sa MP2. After 5 years, naging 350,000 plus na. Tip para sa ating mga viewers, iset ang direct deposit bago dumating sa checking account. Kasi kapag nakita mo sa wallet na may pera, tukso yan. Mapapagastos ka nang wala sa oras. Money habit number 2, index fund investing. Susunod, index fund investing. Ito ang secret weapon ng mga milyonaryo. Pero ano nga ba to? Simple lang. Index fund investing ay parang naglalagay ka ng pera sa isang basket ng mga stocks. Hindi mo na kailangang piliin ang bawat stock. Halos lahat ng top companies sa Philippine stock market o US stock market kasama na. Kaya mas diversified at mas mababa ang risk. Pwede kang mag-invest kahit maliit lang. Tip, start small but consistent monthly investment. Kahit 1,000 pesos o 2,000 pesos per month. Pag tumagal at nag-compound, malaking pera na after 10 to 20 years. Parang nagtatanim ka lang ng puno. Maliit ngayon pero lalaki in the future. Pag stock market, parang roller coaster. May highs, may lows, pero cling ka lang at enjoy the ride. Focus sa long term, huwag ma-stress sa short term fluctuations. Si Leo, kaibigan ko, nagsimula lang ng maliit na index fund investment. Ngayon, ilang taon lang, dagdag 50,000 pesos na sa savings niya. Small steps, malaking difference sa future mo. Money habit number 3, living below your means. Pangatlo, living below your means. Alam mo ba, kahit milyonaryo, marami sa kanilang simple lang ang lifestyle, kahit kaya nilang bumili ng mamahaling gadgets o mamasyal sa lahat ng gusto nilang puntahan, pipiliin nilang wag muna. Bakit? Kasi gusto nilang palaguin pa ang kanilang yaman at i-secure ang kanilang future. OFW ka man o nag-work sa Philippines, madaling ma-fall sa lifestyle inflation. Yung tipong bumibili ka ng bagong phone o mamahaling bag dahil yung sahod mo tumaas. Kayahin nyo na lang tong kaibigan ko. May 1 million pesos na ipon. Pero simple lang ang pamumuhay niya. Masaya na sa simpleng kape at pandesal for breakfast. Kesa sa pagpunta sa cafe araw-araw kahit alam niyang afford niya. I-budget ang gastusin at huwag lahat na pupunta sa gadgets o pagkain. Small sacrifices ngayon is equal to malaking reward sa future. Tandaan, hindi lang tungkol sa kita ang pagyaman, kundi sa disiplina sa pera. Money habit number 4, long-term thinking. Dapat ang mindset mo ay thinking ahead for 10 to 20 years, hindi short-term. Madalas, iniisip ng mga tao, paano ko kaagad makukuha ang pera ko? Pero ganito talaga mag-grow ang ating pera. Dapat planado, consistent at patient. Parang nagtatanim ka ng puno ngayon, maliit na binhi ngayon, pero wag puputulin o gagalawin. Pagkatapos ng ilang taon, lalaki na rin yan. Tignan natin si Warren Buffett. Nagsimula lang siya sa maliit na investments noong bata pa siya. Ngayon, decades later, isa siya sa pinakamayaman sa mundo. Bakit? Dahil consistent at long-term mindset. Hindi siya nagmadali. Ininvest niya ang pera niya for the future.
Ang lesson dito, kahit maliit ang simula mo, consistent long-term habits ngayon is equal to financial freedom sa future. Focus sa growth, patience at compounding. Wait my friends, nag-apply ka na ba ng kahit isa sa first 4 habits natin? Kasi yung next 3 habits, secret weapons ng milyonaryo na madalang lang pinag-uusapan. Ready ka na? Let's go! Money habit number 5, multiple income streams. Huwag umasa sa isang paycheck lang. Alam mo, kahit milyonaryo, hindi lang sila kumikita sa main job nila. Tignan natin si Ramon Ang ng San Miguel. May main business siya, pero may mga investments din sa stock market, properties at iba pang negosyo. Kaya kahit malaki man ang expenses niya, patuloy ang paglago ng yaman niya. Hindi kailangan ganun kalaki agad. Pwede ka rin magsimula ng simpleng paraan na swak sa Pinoy lifestyle, tulad ng freelancing online, writing, graphic design, virtual assistant, selling sa Shopee, Lazada o Facebook Marketplace, rental income, baka may extra kwarto sa bahay o kondo, small investment tulad ng index funds, MP2, PERA, extra shifts sa work o part-time jobs. Tulad na lang ni Leo, freelancer at nag-invest sa index fund. Nadagdagan ang savings niya ng 50,000 pesos sa isang taon. Small steps lang pero malaking difference sa long term. Huwag matakot mag-try ng iba't ibang income streams. Kahit maliit, consistent at may strategy, gumagana ang compounding sa investment mo. Money habit number 6, delayed gratification. Alam mo, madalas iniisip ng tao, bili na, enjoy na ngayon. Pero ang sikreto ng milyonaryo, hindi palaging kailangan ng bagong iPhone, designer bag o mamahaling gadgets. Kahit kaya nilang bumili agad, pipiliin nilang maghintay at i-invest ang pera nila para lumago. Tulad na lang ni Warren Buffett. Kahit may pera na siya, simple lang ang lifestyle at hindi niya sinasayang ang pera sa instant pleasures. Kaya nga tuloy-tuloy lumalago ang yaman niya sa long term. Eto nga si Maria, OFW sa Singapore. Iniwasan ang pagbili ng latest phone bawat taon at inilagay ang kanyang ipon sa MP2 at index fund. Ang resulta, after 5 years, kumita siya ng 350,000 pesos. Parang diet lang yan. Huwag kainin ng cake ngayon para mas malaking reward later. Here's a tip. Sa tuwing may gustong bilhin, isipin mo, gagamitin ko ba ito para mag-grow ang pera ko o mawawala lang? Simpleng tanong, malaking epekto sa future mo. Money habit number 7, continuous learning. Alam mo ba, financial education is free. Oo, libre. May books, YouTube, blogs at podcasts. Hindi lang sahod ang puhunan mo, knowledge din dapat. Tulad na lang ni Warren Buffett, kahit mayaman na siya, laging nag-aaral at nagbabasa ng financial reports at investment books araw-araw. Kaya tuloy-tuloy siyang yumayaman habang iba stagnant lang. At dito sa Quest to Success PH, libre ang mga lessons natin. Pinag-aaralan namin ang money habits ng mga millionaires at practical tips para sa OFWs at employees. Lahat free. Kaya kahit onti lang ang oras mo, pwede kang matuto kung paano i-invest sa MP2, PERA, index funds o paano palaguin ang pera mo. Kaya make sure to subscribe to our channel para matuto at makamit ang financial freedom. Back to our video. Si Leo, friend natin, kahit maliit ang income, naglaan ng 1 hour kada gabi sa YouTube tutorials at vlogs. Resulta, ngayon, confident na siyang mag-invest at palaguin ang pera niya. Wait, eto pala yung part na hindi sinasabi sa'yo ng bangko, financial knowledge. Hindi nila gustong malaman mo kung paano palaguin ang pera mo kasi gusto nilang nasa bangko lang parati ang pera mo. Kapag marunong ka na mag-invest, baka ilagay mo ang pera mo sa ibang investment tulad ng stocks, MP2, PERA at iba pa. Kaya importanteng matuto ka. Alam mo dapat kung paano palaguin ang pera mo. Hindi lang basta nakatambak sa bank account. Money habit number 8, strategic debt. Alam mo ba, may dalawang klase ng utang, good debt at bad debt. Good debt, parang bumili ka ng bahay para sa rental income o mag-invest sa negosyo. Dito, kumikita ang pera mo habang nagbabayad ka pa. Bad debt, credit card na gadgets o mamahaling bagay na wala namang return. Sayang lang. Tulad ni Henry C., kahit mayaman na, pinipili niya kung saan ilalagay ang utang niya. Karamihan sa assets niya, good debt investments, negosyo, properties at stocks. Kaya habang nagbabayad siya,
patuloy pa ring lumalago ang investments niya. Kaya bago ka umutang, isipin mo, magagamit ko ba ito para kumita o mawawala lang? Kapag good debt, parang leverage. Ginagamit ang pera ng iba para palaguin ang pera mo. Parang power up sa laro, pero sa finances. Money habit number 9, tax optimization. Alam mo ba, kahit milyonaryo, hindi sila lagi nagbabayad ng sobra sa tax? Ginagamit nila ang legal ways para bawasan ang tax para mas malaki ang natitirang pera nila na pwedeng i-invest at palaguin. Tulad na lang ng mga deductions, tulad ng SSS, PhilHealth at iba pang allowable deductions. Benefits, tulad ng retirement contributions sa PERA o voluntary contributions sa MP2. Tax-friendly investments, halimbawa, long-term government bonds, index funds o PERA. Huwag matakot sa tax. Huwag isipin na kaaway ang gobyerno. Gamitin mo ito sa advantage mo. Bawat legal deduction o tax incentive parang free boost sa iyong financial growth. Halimbawa na lang, si Tony Tan Caktiong. Ginagamit niya ang tax incentives para mas palaguin ang negosyo at investments niya. Kaya habang nagbabayad ng tax, lumalaki rin ang kanyang wealth. Money habit number 10, network building. Alam mo ba, sa mundo ng millionaires, silent networking beats flashy social media any day. Hindi tungkol sa likes o followers, kundi sa tamang connections na makakatulong sa business, investments o career growth. Tulad na lang ni Henry C. at Ramot Ang, hindi lang sila umaasa sa sariling ideas. May mga mentors, partners at strategic connections sila na tumutulong mag-expand ng negosyo at palaguin ng pera. Kahit sa simpleng meetup lang sa business seminar o online group, pwede kang makahanap ng kaibigan na magtuturo kung paano mag-invest sa MP2 o index funds o kaya tutulong sa maliit na negosyo mo. Focus sa quality ng connections, kaibigan, hindi quantity. Isang tamang kaibigan o mentor na alam ang money habits ng successful people ay priceless. By the way guys, alin sa 10 habits ang sisimulan mo ngayon para ma-level up ang finances mo? I-comment mo naman sa ibaba para mapag-usapan natin.